Kung tatanungin ng maraming Pilipino ngayon, sino ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa sa nakalipas na dekada? Iisang pangalan ang madalas lumulutang, Duterte. Mula sa pagiging alkalde ng isang lungsod sa Mindanao, umabot sila sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa buong bansa. Ngunit ang mas malalim na tanong, gaano nga ba kalaki ang kanilang yaman at gaano kalakas ang tunay nilang impluwensya, higit pa sa nakikita sa balota? Sa dokumentaryong ito, hindi tayo aasa sa chismis. Susuriin natin ang mga deklaradong yaman, mga opisyal na papel, mga public record, mga ulat ng media, at ang politikal na istruktura na pumaligid sa pamilyang Duterte. Hindi ito paninira, hindi rin ito propaganda. Ito ay isang investigasyon upang maunawaan kung paano nabubuo ang kapangyarihan sa Pilipinas at kung paano ang isang pamilya ay naging sentro ng isa sa pinakamalalakas na makinaryang pampolitika sa kasaysayan ng bansa. Sa huli, kayo ang magpapasya. Yaman ba ang pinanggagalingan ng lakas? O may mas malalim pang puwersa sa likod ng apelyidong Duterte? Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng maraming dekada, isang lungsod ang naging pundasyon ng kanilang kapangyarihan, Davao City. Dito umusbong si Rodrigo Roa Duterte mula sa pagiging piskal hanggang sa pagiging alkalde hanggang sa tuluyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ang tatak ng kanyang pamumuno ay kilala, matigas sa krimen, diretso magsalita at handang banggain ang sentral na kapangyarihan sa Maynila. Ngunit ang lokal na politika sa Davao ay hindi lamang kwento ng disiplina. Ito rin ay kwento ng network ng mga kaalyado, negosyante, security forces at loyalistang politikal na sabay-sabay umikot sa iisang sentro ng kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ang apelyido ay naging institusyon. Ang mga anak, Sara Duterte Carpio, Paulo Duterte at Sebastian Baste Duterte ay pumasok sa politika. Ang ama ay umakyat sa Malacanang at bigla ang dating lokal na dinastiya ay naging pambansang puwersa. Ngunit dito nagsisimula ang ating investigasyon. Kapangyarihan ba ang nagdala ng yaman? O yaman ang naging daan sa mas malawak na kapangyarihan? Unahin natin ang opisyal na datos, ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth, SALN, na isinusumite ng mga opisyal ng gobyerno. Sa papel, ang pamilyang Duterte ay hindi kabilang sa pinakamayayamang political clans kung ikukumpara sa ilan sa mga kilalang oligarkiya sa bansa. Sa iba't ibang taon, lumabas sa mga ulat na ang deklaradong net worth ni dating Pangulong Duterte ay katamtaman kumpara sa ibang politiko. Ang mga SLN ng kanyang mga anak ay hindi umaabot sa antas ng mga tradisyonal na hasendero o tycoon politicians. Ngunit mahalagang tandaan, ang SALN ay deklarasyon lamang ng personal na ari-arian. Hindi nito otomatikong ipinapakita ang kapangyarihang pampolitika, ang impluwensyang administratibo o ang network ng alyansa na maaaring mas mahalaga pa kaysa sa salaping nasa bangko. Dito pumapasok ang mas malalim na usapin, ang kapangyarihang hindi nasusukat ng pera lamang. Sa larangan ng politika may dalawang uri ng yaman, pinansyal na yaman at kapital na politikal. Ang una ay nasusukat sa lupa, negosyo at pera. Ang ikalawa ay nasusukat sa loyalty, takot, utang na loob at kakayahang magdikta ng direksyon ng mga institusyon. Sa loob ng maraming taon sa Davao, nabuo ang isang imahe, peace and order, malinis na lungsod, mahigpit sa kriminalidad. Para sa mga sumusuporta, ito ang patunay ng epektibong pamumuno. Para sa mga kritiko, may mga tanong tungkol sa mga pamamaraang ginamit. Ngunit anuman ang panig, hindi maikakaila na nakalikha ito ng matibay na base ng taga-suporta, isang political capital na bihirang makamit. Nang tumakbo si Rodrigo Duterte sa pagkapangulo, hindi siya pumasok bilang tradisyonal na elite mula sa Maynila. Pumasok siya bilang outsider na may matatag na lokal na makinarya, suportado ng mga sektor na sawang-sawa na sa lumang politika. Pangako ko doblado. Sa puntong ito, ang kanyang kapangyarihan ay hindi galing sa yaman, kundi sa sentimiento ng publiko. Isang uri ng yaman na mas mahirap bilhin, ngunit mas epektibong gamitin. Ngunit habang lumalawak ang kapangyarihan, lumalawak din ang mga tanong. May mga ulat, akusasyon, at kontrobersiyang sumabay sa pag-angat ng pamilya Duterte sa pambansang entablado. Mula sa isyu ng kampanya kontra droga hanggang sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao, hanggang sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa ilang negosyante at lokal na interes.
lahat ng ito ay naging bahagi ng pambansang diskurso. Sa puntong ito, mahalagang maging malinaw. May malaking pagkakaiba ang aligasyon sa napatunayang katotohanan. Ang dokumentaryong ito ay hindi humahatol. Sa halip, tinatanong natin, paano gumagana ang kapangyarihan kapag hawak ng iisang pamilya ang mahahalagang posisyon sa lokal at pambansang antas? Tingnan natin ang estrukturang pampolitika. Sa Davao, matagal na hawak ng pamilya ang pinakamataas na posisyon, alkalde, kongresista at iba pang lokal na pwesto. Sa pambansang antas, naging Pangulo si Rodrigo Duterte, naging Vice President si Sara Duterte at patuloy na nananatili sa impluensyang pampolitika ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang ganitong concentration of power ay may dalawang posibleng pagbasa. Sa isang banda, sinasabi ng mga taga-suporta, epektibo sila kaya paulit-ulit silang ibinuboto. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga kritiko, ito ay anyo ng political dynasty na naglilimita sa kompetisyon at checks and balances. Ngunit saan pumapasok ang yaman sa larawang ito? Kung susuriin ang mga public record, walang malinaw na ebidensya na ang pamilyang Duterte ay kabilang sa pinakamalalaking negosyante o may-ari ng malalawak na korporasyon sa bansa. Wala silang katulad na kilalang conglomerates. Ngunit sa politika may isa pang anyo ng yaman, ang access sa impormasyon, sa desisyon, sa pondo ng gobyerno at sa direksyon ng mga proyekto. Kapag hawak mo ang kapangyarihan, hindi mo kailangang maging bilyonaryo upang maging makapangyarihan. Ang tanong ay, sino ang may kakayahang magbukas o magsara ng pinto? Sino ang may kakayahang magtakda ng prioridad? Sino ang may kakayahang maghubog ng patakaran? Sa ganitong lente, ang pamilyang Duterte ay nagkaroon ng isang uri ng yaman na hindi madaling sukatin, institutional influence. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng kanilang kapangyarihan ay ang political narrative. Sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, nabuo ang isang diskurso ng malakas na leader, kaayusan bago karapatan, at disiplina bilang solusyon. Para sa milyon-milyong Pilipino, ito ay nakakaakit. Sa loob ng ilang taon, naging normal ang isang uri ng pamumuno na hindi takot sa kontrobersya at sa halip ay ginagamit ito bilang patunay ng pagiging tunay at matapang. Ang ganitong naratibo ay nagiging political currency. Hindi ito pera, ngunit may halaga, loyalty ng masa, suporta sa halalan at depensa laban sa kritisismo. At kapag ang isang pamilya ay nagmamay-ari ng ganitong political currency, nagiging mas mahirap itong banggain kahit pa sa mga institusyong dapat sanay nagbabantay sa kapangyarihan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang investigasyon. May mga ulat din tungkol sa mga alyansa sa lokal na negosyo, mga proyektong pang-infrastruktura, real estate, at iba pang sektor na nakikinabang sa pagiging malapit sa kapangyarihan. Sa ganitong mga relasyon, madalas mahirap tukuyin kung saan nagtatapos ang lehitimong pamahalaan at saan nagsisimula ang personal na interes. Mahalagang ulitin, ang pagkakaroon ng ugnayan sa negosyo ay hindi automatikong katiwalian. Sa isang demokrasya, natural na may interaksyon ng gobyerno at pribadong sektor. Ngunit sa konteksto ng isang makapangyarihang pamilya, ang tanong ay, sapat ba ang transparency? May sapat bang checks and balances? Pag-usapan natin ang political dynasty, isang salitang madalas iugnay sa pamilyang Duterte. Sa Pilipinas, hindi ito bago. Maraming pamilya ang sabay-sabay humahawak ng posisyon sa lokal at pambansang antas. Ngunit kakaiba ang kaso ng Duterte dahil sa bilis at lawak ng kanilang pag-akyat sa kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang taon, ang apelyido ay naging tatak ng isang buong panahon sa politika. At kapag ang isang apelyido ay naging simbolo ng pamumuno, lumalawak ang impluensya nito sa mga partido, sa mga lokal na opisyal, at maging sa diskurso ng media. Sa ganitong kalagayan, ang yaman ay hindi lamang pera, ito ay simbolikong kapangyarihan. Ngunit tanungin natin ang mas mahirap na usapin. Mayroon bang ebidensya ng hidden wealth? May mga lumutang na aligasyon sa iba't ibang panahon tungkol sa umano'y offshore accounts, ari-arian o hindi deklaradong yaman. Subalit sa larangan ng investigasyon, mahalaga ang isang pamantayan. Walang akusasyon ang maaaring ituring na katotohanan hanggat walang matibay na ebidensya o hatol ng korte. Sa ngayon, ang nananatiling malinaw sa mga pampublikong dokumento ay ang deklaradong yaman ng pamilya ay hindi umaabot sa antas ng pinakamayayamang political clans. Ngunit ang kapangyarihang pampolitika na kanilang hawak ay lampas sa kayang pilhin ng pera lamang. At dito pumapasok ang isang mahalagang konklusyon. Ang tunay na lakas ng mga Duterte ay hindi nakapaloob sa bank account. Nasa kanilang network, naratibo,
at kakayahang impluwensyahan ang direksyon ng bansa. Sa paglipas ng mga taon, naranasan din ng pamilya ang pagbago ng ihip ng hangin sa politika. May mga halalan na hindi pabor, may mga alyansang nagbago, at may mga institusyong muling nag-assert ng kanilang autonomiya. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang kapangyarihan sa demokrasya ay hindi permanente. Gayunpaman, ang marka ng pamilyang Duterte sa kasaysayan ng bansa ay hindi na mabubura. Ang kanilang estilo ng pamumuno, ang kanilang mga pulisiya, at ang kanilang impluensya sa diskurso ay patuloy na huhubog sa politika sa mga darating na taon. Ngayon, balikan natin ang orihinal na tanong, gaano kalakas ang mga Duterte? Kung sa pera lamang susukatin, hindi sila ang pinakamayayaman. Kung sa posisyon lamang, oo, naabot nila ang pinakamataas na antas. Ngunit kung sa estruktura ng kapangyarihan susuriin, ang kanilang kakayahang magtakda ng agenda, magmobilisa ng masa, at humubog ng pambansang diskurso, dito natin makikita ang kanilang tunay na lakas. Ang kapangyarihan ng mga Duterte ay hindi simpleng yaman, kundi kombinasyon ng political capital, institutional access, at simbolikong impluensya. Isang uri ng yaman na hindi mo makikita sa balanse ng bangko, ngunit mararamdaman mo sa takbo ng bansa. At dito pumapasok ang responsibilidad ng mamamayan. Sa isang demokrasya, walang sino man ang dapat maging mas malakas kaysa sa mga institusyon at batas. Hindi pamilya, hindi partido, hindi kahit sinong individual. Ang tanong ay hindi lamang kung gaano sila kayaman o kalakas, kundi kung paano natin sisiguruhin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ng isang bansa ay hindi nasusukat sa yaman ng iisang pamilya, kundi sa lakas ng mga institusyong nagpoprotekta sa karapatan ng lahat. Sa pagtingin natin sa kwento ng pamilyang Duterte, sa kanilang pag-angat, sa kanilang impluensya, sa mga tanong na bumabalot sa kanilang pamumuno, isang bagay ang malinaw. Ang kapangyarihan sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa network, sa naratibo, at sa kakayahang humubog ng direksyon ng bansa. Kaya ang tunay na tanong para sa atin, sa isang demokrasya, hanggang saan natin pahihintulutan ang konsentrasyon ng kapangyarihan? At higit sa lahat, sino ang tunay na may hawak ng lakas? Ang isang pamilya o ang sambayanang Pilipino?